Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol dito kay Galawang Osas Bata mga kaplastik, at ito ay napansin na rin ng LTO o Land Transportation Office mga kaplastik. At ang sabi dito, mababasa natin sa kaliwang caption o sa kanang caption, viral content creator na gumawa ng mas mapanganib na content sa pamamagitan ng sinasadyang pagbabangga sa mga sasakyan at motorsiklo ay pinagpapaliwanag ng LTO. Lisensya suspendido, sasakyan inalarma mga kaplastik. So ano iaalarma ni Galawang Osas dito? Ang dami sasakyan ni Galawang Osas mga kaplastik. At hindi lang yan, mapakarami niya mga content na talagang maalibadbaran ka. Kung makikita nyo sa video mga kaplastik, yung video na yan na binangga niya yung kapwa kotse na kulay itim, mapapansin nyo nga naman na binangga niya mga kaplastik. So magtungo tayo dun. Ito, viral content creators, plural na gumagawa ng mapanganib na content sa pamamagitan ng sinasadyang pagbabangga ng mga sasakyan at motorsiklo, pinagpapaliwanag ng LTO mga kaplastik. Ipinag-uutos ng Land Transportation Office o LTO ni Chief Assistant Secretary Marcos Tacalinaw ang agarang paghahain ng show cause order mula sa content creator na ito o laban sa content creator na ito sa kapwa driver at rehistradong may-ari ng mga sasakyang sangkot sa paggawa ng content sa social media na nagpapakita ng mga mapanganib at irresponsableng paglabag sa batas trapiko. Nakaparking lang yun. Pero kasi marami na rin kasing naaalarma dyan sa mga content ni Galawang Osas Siya lang yung content creator na talagang hindi magagaya ng ibang mga content creator Biruin mo, mas magastos pa siya sa mga vlogger. Para may halin tulad natin kay Jackie Chan tong content ni ni Galawang Osas. Alam mo kung bakit? Lahat kasi ng mga movies ni Jackie Chan sa mga ginawa niyang pinikula ay talagang makikita nyo na napakaraming damages na property, even ng mga sasakyan ay nasira din niya sa mismong scene na yon. Parang ganito yung mga galawan ni Galawang Osas. Talaga walang gagaya kasi putya magkano ang paggawa ng sasakyan. Let's say pinakamababa na siguro ay 50,000. So wala akong alam sa mga ganyan. Estimated ko lang yon. Kasi base dito sa nakita ng Land Transportation Office ay parang naaalarma sila dahil parang napaka-delikado. Na paano na lang kung may mga taong biglang dumaan dun sa mga pinangyarihan, di ba? Nakadisgrasya pa sila aside from dun sa sa mga ginawa nilang content. Kasi batay sa kumakalat na video na in-upload sa Facebook page ni Menea Pilio, makikitang sinadyang banggay ng isang sasakyan sa isa pang sasakyan bilang bahagi ng ginagawang content. Makikita rin na mga isa sa mga content creator ay hindi na nakasuot ng seatbelt. Patay tayo dyan. Habang isinasagawa ang naturang video. Dahil sa mapanganib at mensaheng mga aaring may dulot nito sa publiko, agad na ipinag-utos ni ASEC Lacaninaw ang pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang content creator.
na kapwa may-ari na magkahiwalay na sasakyan at upang mapanagot ang mga ito sa ilalim na umiiral na batas at regulasyon. Sa isinagawang investigasyon, natukoy ng driver ang rehistradong may-ari ng dalawang sasakyan na ginamit sa viral content sa social media na naging batayan sa paghain ng SEO laban sa kanila. Inatasan sila na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division or IID sa itinaktang pandinig upang magsumite ng mga kinakailangang dokumento at sinumpaang salaysay at ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat managot sa mga paglabag sa reckless driving at kabiguan sa pagsuot ng seatbelt. Kailangan din nilang ipaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o tuluyang bawiin ang driver's license ng mga driver batay sa pagiging proper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, inaatas din ng agarang pagsuko ng driver's license ng mga driver at ng rehistradong may-ari ng mga sasakyan na kapwa sa ilalim sa 90-day preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Inalarma na rin ng mga naturang sasakyan sa record ng LTO upang hindi ito makapagproseso ng anumang transaksyon, kabilang ang pagrehistro o renewal ng rehistro. Patay tayo dyan, mukhang marerevoke pa hanggang sa tuluyang maresolba ang kasong kinakaharap nito. Maigpit na minamanmanan ng LTO ang mga content na nilalabas ng mga content creator na ito. Nakakabahala ng mga ipinapakitang aksyon sa kanilang mga video dahil maaari magdulot ng mga ito ng panganib at aksidente sa kalsada. Maaaring ituturing itong nakakaaliw o nakakatawa na sa ilan, ngunit para sa LTO, walang nakakatawa o nakakatawanan. Ang anumang content na nagpasasapanganib sa buhay at kaligtasan ng mga motorista. Hindi namin papayagan ng anumang gawain na ginawang o biro o pagkakakitaan ng mga bagay na maaaring maglagay sa publiko sa panganib. Sisiguraduhin namin na may kaukulang aksyon ang LTO laban sa mga paglabag na ito. Sa niasikla kanina. Naninindigan ng LTO na walang sino man ang makakaigit sa batas. Patuloy nito pagtingin o pagpapatupad ng mga batas trapiko at pananagutin ng sino mang magsasamantala sa pampublikong kalsada para sa mapanganib at irresponsableng gawain. Sobrang haba ng kanina sinabi, hindi pa nila kinontent. Sinabi lang. So tingnan natin mga comment nila. Nag-report sa LTO tungkol dyan, sana masaya ka. Baga, meron pa rin na parang nakikijyan sa mga nag-report kay Galawang Osas, mga kaplastik. Alam mo kung bakit? Hindi dapat natin itinotolerate yung mga ganitong klaseng content creator. Kasi may possibility na baka makadisgrasya din sila ng ibang property. Lalo na yan sa latest video nila, hindi ako nagkakamali, sa parking lot sila nag-content na kung saan ay napakarami ring sasakyan ang nakaparada sa tabi nila, kung saan nangyari yung banggaan, mga kaplastik. Nakailang content na sila nagganyan. Ngayon lang pinansin ni Asek. Siyempre, nakikita nila na kumikita si Galawang Osas eh. So, binimitigate na nila na wag na nilang gawin pa ulit, mga kaplastik. Yung kinita niyan, kayang-kayang bayaran ng 10 ulit violation. Yun na nga eh. Malaking kinikita nila sa Facebook. Eh di sana yung mga nasa movies na SEO nyo rin, medyo sablay kayo dito. Si Coco Martin daming pag-drive ng motor sa palabas ng walang helmet. Balagbag magmaneho. SEO nyo rin lang yan.
Ba nadamay si Coco Martin dito ah. Po nga naman, parang sablay din this time ang LTO. Grabe pag-iisip mo, pag movie may permit. May permit nga ni movie yun. Sa movies may permit to film and may safety officers on scene. Diyan ba nasa tamang lugar may permit at safety officers ba dyan? Nag-compare ka lang, di mo pinag-isipang mabuti. May punto naman. Siyempre, pag ikaw ay gagawa ng isang teleserye, pinikula, kagaya nila Jackie Chan, mga kaplastic na sobrang daming dinamage na property sa mga lahat ng mga movies ni Jackie Chan. Pero nandun pa rin yung point na absuelto sila dahil sa safety o permit. So ang gustong mangyari ni Asik Lacanilaw dito sa puntong ito, paggagawa ng content si Osas, mga kaplastic, ay kailangan may permiso ng ahensya ng gobyerno. Siyempre dapat may parte yan. Ganun lang yun. Alam mo naman ng gobyerno pag may nasisilip sa mga vlogger o kahit sa mga aspeto, basta pwede nilang pagkakaperahan ng ahensya ng gobyerno. Hindi na uubos ng idea mga korupsyon, di ba? Ultimo mga gobyerno, sisilipin nila yung mga content creator na gumagawa ng ganyan. To the point na gusto nilang makihati sa kinita ni Osas, mga kaplastic. So nandun na tayo sa mali yung gawain ni Bagalawang Osas. Lubang mapanganib. Pero di ba rin maiiwasan na nadalagay din po sa panganib yung mga taong nasa paligid niya. Malay mo may biglang tumawid sa galawan sa mga ginagawa ni Galawang Osas, di ba? Paano kung on the scene na yun nakakadisgrasya sila? Tulad na lamang neto bago tayo magtungo dito, mga kaplastic. Puro online sugal oh. Hindi pa nasisilip to ng CICC, mga kaplastic oh. May mga galawang online sugal din to si Galawang Osas. Kaya pag pina-take down tong video na ko, yari. Ito pa yung pinaka recent video nila na kung saan nagrenta yata sila ng casket, then binangga nila ng sasakyan nila. Panoorin muna natin to. Ay, nako. Pare, hindi na yung malilimutan, pare. B. Uy, Kap, palagbag. Kap, magandang hapon, Kap. Buti na papasyal ka, Kap. Nang hapon. Magandang hapon. Lakas ang sugalan ah. Kap. Ayos! Kap naman. Aldo! Kap, may ano kasi. Marami nang nagre-reklamo. Anong reklamo? Sugalan no? Kap naman eh. Kunting konsiderasyon naman dyan, Kap. Ano kaya? Konsiderasyon. Hindi ba't bilang kapitan ng barangay? Hindi ba't pinagbigyan ko kayo? Alam mo ba, na sa batas ng Pilipinas, kahit may lamay, hindi na pwedeng magsugal. Kap, ayun o. Pero, dahil sa marunong akong makisama, di ba? Oo. Pinagbigyan ko kayo. Kap, kung magaganyan nung araw eh. Pag may lamay, may sugal. Pero hindi ba't? Naintindihan naman eh. Pero yung 2 buwan, na burol. 2 buwan na burol. Di ba? Kap, Paano ano yan? kami kukuha ng pondo eh. Yung namatayan, yung pamilya. Walang 1 linggo trabaho. maintindihan eh, pero yung 2 buwan, para modus na ata yan, pare. Modus na ata yan. Konting intindi naman, Kap. Oh. Tuloy-tuloy ba sugalan natin? Pare, huwag kayong magalala. Tuloy nyo lang yan. Sa atin si Kap, pare. Asa si Kap? Uy! Grabe. Nabuhay yung pataya. Kap! Ano yun? Ba't binangga mo? Patay yan? Kap! Tumakbo. Halika, 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 halika kayo. Halika kayo dito. Halika kayo dito.
Halika dito. Dito. Bakit Halika ganon? dito. Halika. Ikaw, utang ina ka? Ha? Hindi ba't sinabihan ko na kayo na naiintindihan ko pero wag naman yung modus? Tang ina nyo. Magpapanggap ang patay para sa suga. Pukin ng ina mo! Tingnan mo! Sinabihan ko na kayo, di ba? Ito may online Periaplay.co. Di ba? Hindi yung nasa Promote kalsada pa kayo ng sugal. susugal. Patanga kayo ng patangay. Mamayang gabi, magla-live ako. Alas 10, 19 tao, 1.9 million pesos mamamalato ako. Tang ina mo? Napapromote ka rin palang hayop ka? Hindi, ang akin lang naman para hindi kayo maano sa ano. Ina ka. Kasi mo Gumanti. Grabe. Nagpo-promote ng sugal eh. Matindi. Talagang wala makakagaya dito sa mga content ni Galawang Osas, mga kaplastic. Ito, panoorin na natin. Ito yung latest video na nasilip ng LTO, mga kaplastic. So, panoorin natin to. Medyo mababa rin eh. Parking. Oh, Kirks. Hap! Parking, magpa-parking kami. Ano magpa-parking? Nakita nyo may tao na, di ba? So, reserve na sa amin to. Sa amin to. Naka-reserve na sa amin, di ba? Tanga Andito pa. na. Andito na ako. Nauna ako. Halika nga. Oh, Tanga ka ba? ano tanga? Asan yung sasakyan mo? Paano mo naging sa'yo yan? Andyan yung ano ko, boyfriend ko kasama ko. Ako nauna dito, so kami magpa-park dito. Te, Ay, lumapit ka Aray ko. dito. Te, kailan pa naging reservation na tatayo ka dyan, Hmm. tapos sasabihin mo kayo ang magpa-parking? Eh, wala pa nga yung sasakyan nyo Di eh. ba pa sinabi reserve Tanga na ka una? ba? Oh, Di! Bilisan mo! wala tinawag. Naka-reserve na ako ng parking dito kaso merong ano eh, may gustong mauna. Kupa na ata to eh. Uy, halika nga dito. Bilisan mo! Halika dito. Alam mo, may dalawang bagay na meron ka, na pareho. Ano? Bubo ka, at saka bobo ka. Lah! Ang Gago ina di, mo, bobo bobo daw mo. ako! Bobo ka! Sa amin na to, naka-reserve na Walang to. reservation dito sa parking! Hayaan mo na yan, ba't? Hanap talaga tayo ba? Sino ka ba? Pare, Bakit? mali siya eh. Bakit? Bakit? Sino Ano, ka ba? bakit babae? Bakit? Governor ka ba? Governor ka dito? Ay, ano? Ha? Ay, Kupal to di? Tanginang to? Nauna na ka? Lalente. Bakit? Sino ba yan? Ay, si Balagbag yan. Ano balagbat? Ah! Ay, Balagbag? Abante mo na. Abante mo na. Abante mo na. Di. Bakit na mo? Alis! Abante mo na. Fuck you! Ah! Abante mo na. Abante mo na. Salamat ka, babae Fuck ka. you, gago! Huwag ka huminga malalim. Akin na napapatulan, partida hindi ko pinakakalaro. Mo to pinapasaya ko naman na para makarena. Ay, si ate. Putang ina mo! Walang buking ina mo ka! Putang ina mo naman! Yan! Si ate kasi pagpulti! Putang ina ka! Yeah! Putang ina mo Hindi mo naman! pa hindi mo pa sinagad yung parking. Teka lang, isasagad kita. Ano yan? Ay, putang ina mo! Gogo ko! Putang ina mo! Ano yung ginagawa dyan, boy? Tangina! Ano? Ha? Eh, bakit kasi minura mo, dinuraan mo pa? Ano ba yan? Sino ba? Tangina yung sukutsi! Yung putang ina nyo. Sino nagturo sa putang inang tatanga-tanga mong girlfriend na magparada, magpa-reserve? Ha? Ng tao? Walang coaching ginagamit? Tanga ka ba? Ano, babayaran? Paano ito? Tingnan mo, wasak ko! Babayaran. Punit! Wala naman kuya, wala nang tama. Ano wala tama? Laki niya, no? Oh, ito. Oh, ito na. Oh, ganun umiyak. Oh, ito na. Bakit mo pera ba yan? Ano yan ba? Para yan eh! Ano to? Dalawang king! Ah! Ay! Parking. Mali ka ng sagot. Utang ina niya, sunod ayusin niyo yung buhay niya. Utang ina mo. Usok. Mamayang alas 10, magla-live ako. Sumali ka, mamimigay ako 2 milyon. Usok Utang yung ina ka. kotse mo, gogo. Ito na yun. Tara na.
Basahin natin yung comment. Ang mahal talaga ng content nyo, boss. Balagbag. Boss, yung LC250 mo naman ang susunod. Dami natutuwa sa mga content nyo. Pati yung kanina, yung kay KJ yan dun sa ayaw na sumara ng pinto. Ayan, sabi nga ni Jack Lord Aquino, ito yung content na mahirap gayahin. Talaga walang magtatangkang maggaya dyan. Sobrang magastos. Maliban na lamang kung anak ka ni Henry C. mga kaplastik. Ito talaga yung content na siya lang ang makakagawa at ito ang content ng mga mayayaman. Marami lang pinagkakaperahan. At saka ikaw ba naman na sponsored ng online sugal mga kaplastik eh. Talagang 100%. Sabi ni Rapi Rosal, sino tatanggap ng insurance dito? Yan natin yung reply. Hindi na kailangan ng insurance yan, may pera naman sila pagpagawa. Siya na daw may-ari ng insurance. Angas na mga content nito, walang makakagaya, very realistic, very retellable na nangyayari talaga sa araw-araw. Baga yung kino-content kasi ni Galawang Osas mga kaplastik ay patungkol po dito sa mga nangyayari sa iba't ibang lugar. Lalo na mga road rage, yung mga babaeng ginagawa nilang reserve parking yung sarili nila, na para bagan sila yung parang traffic cone para hindi sila maangkin ng ibang motorista, para hindi lang maagaw yung parking space. Sila yun. At saka yung mga balagbag na nila lang na kung halimbawa liliko ka ng kanan, biglang nasa maling lane siya, pupunta sa kaliwang lane para kakanan. Yan yung mga isa sa mga kinokontent ni Galawang Osas. Pero para sa akin kasi it's too much kasi yung mga ganong content eh. Na makikita mo bawat videos niya puro mga banggaan, siraan ng property, ng sasakyan, etc. Pero hindi naman po ito ini-encourage yung mga manonood na gayahin. Wala nga lang siyang disclaimer sa first video bago magsimula ang video. Kasi kung makikita nyo, ito yung start ng video, wala man lang disclaimer. Huwag niyong gagayahin sa mga manonood ko, especially sa mga kabataan, huwag niyong gagayahin to. Pawang mga kupal lang na vlogger ang may kakayanan na gumawa nito dahil sila'y may pera. At sponsored pa ng online sugal mga kaplastik. At kapag nasilip pa ng ayon siya ng gobyerno na nagpo-promote siya ng sugal, bagsak to 100%, mawawala ang yaman ni Galawang Osas. Mag-change career to 100%. Kasi nasilip na siya ng LTO eh. Ngayon pinapa-revoke na yung lisensya nila para hindi na sila makapag-operate pa. Ibig sabihin nito, grounded na sila. Diba? Grounded na sila. Di na sila makakagawa ng mga ganitong content. As of now, ang mga content pa lang niya parang ito pa lang yata eh. Bulan. Masabay na yung kalangitan bag sa nangyari sa'yo. Malulungkot. Mukhang natanggap na nga yata yung show cause order eh. Masabay na yung kalangitan bag sa nangyari sa'yo. Malulungkot. Ikaw ba naman dalan ka ng show cause order eh? Wala na. Balitang-balita ka na eh. Eh no, balita na siya. Balagbag mga kasama suspendido. Balagbag pa talaga yung pangalan.
Gulatin mo sila, geng, wag kang pumunta. Gusto mo, balagbagan mo rin si Senator, si Asek na Kanilaw. Kwelyuhan mo. Tapos basagin mo yung lamesa niya doon habang nakaupo ka habang nakaupo si Asek na Kalinaw sa lamesa niya. Sa office niya. Tapos mura-murahin mo. Sabi mo, putang ina mo, wala kang magawang gobyerno ka. Pati ba naman mga vlogger, ipeperahan nyo na rin. Lahat na lang papasukin ninyo. Lahat na lang, pag nananakawin ninyo yung mga pera ng taong bayan. Hindi pa kayo nakukontento, pati mga vlogger, pinapasukan nyo na rin ng buraot sa pera. Gusto nyo, may tapyas din kayo. Gawin mo yan. Hindi lang marirevoke yung lisensya mo, makukulong ka pa. Diba? So, ayun. Ang akin lang naman mga ka-plastic, joke lang yun magseryoso ang LTO sa akin. Ang akin lang naman, may mga content na hindi dapat gawin, lalo na kung maraming bata ang nakakapanood. Kasi ang Facebook kasi, pang universal yan. Hindi po yan na may age restriction na kagaya ni YouTube. Kasi sa YouTube kasi, pag nag-upload ka ng video, 18 years old din nabablang po ang makakapanood ng mga ganyang content. Pero yung Facebook kasi, kahit na sanggol pa lang, ay maa-access yung mga ganitong content. Kasi wala namang age restriction sa Facebook eh. Lahat mapapanood. Kaya magtataka ka, mga bata marunong ng magmura, marunong ng mga kung ano-ano yung mga nauuso sa social media. May mga sinasabi na sila na hindi ko na rin ma-reach kasi hindi naman ako youngsta na eh. Nasa batang 90s tayo mga ka-plastic. Pero yung mga youngsta na ngayon, tayo na mga bata ngayon, hindi ko na alam mga pinagsasasabi. Puro kung ano-ano na. So, ang moral lesson dito kay Galawang Osas, good luck na lang sa'yo sa mga susunod mong content. Ngayon, grounded ka na dahil wala ka ng lisensya, hindi ka na pwede gumawa ng content, ipit na ang iyong video. Maliban na lamang kung yung bahay nyo naman nasisirain nyo. Wala na kasi marami na rin kasing tao malamang sa malamang ang nagreklamo sa content mo. Hindi maiiwasan yan dahil lumalaki na ang platform mo sa social media. Dalawa lang yan. Maaaring may mga nagreklamong nangyari doon sa mismong pinangyarihan. Doon sa parking lot. Siyempre, iisipin ng mga tao doon, may tarantadong nila lang doon, binangga yung sasakyan ng ibang Siyempre, magkokos yun ng ng parang hindi siya appropriate ng mga ibang tao. Aakalain na mayroong away dun sa nangyari. Okay lang sana kung ginawa mo yan sa lugar ninyo kung saan walang taong nakakakita. Ginawa mo naman yun Galawang Osas Doon kayo sa mismong village ninyo ginawa yun Pero sa pagkakataong yun sa may parking lot nyo pa ginawa yung pambabangga mo Kaya doon ka rin nasiraan. Alam mo naman nasa Pilipinas tayo mga ka-plastic na kung saan lahat sinisilip ng gobyerno. Kung ano man yung pwedeng pagkaperahan ng gobyerno, gagawin yan. Walang patawad ng gobyerno mga ka-plastic pagdating sa pera. Pera-pera lang naman yan mga ka-plastic. Para sa akin kung disiplina talagang pinapairal ng gobyerno, bakit hindi nila unahin yung mga korupsyon dyan? Diba? Ba't marami hanggang ngayon, as of now, si Senator Bong Revilla nakalaya? O diba? Parang ginagawa na nga lang laruan ang kanilang buhay sa politika. Makakasuhan, makukulong, makakalaya. Saka makakakitang bilyon-bilyon ng ninanakaw, nakakapagpiyansa.
At ang masakit pa dito mga kaplastik, ang pinampapiyansa nila ay yung mga nakaw na pera din na galing sa taong bayan. Hindi naman sa galing sa sarili nilang pera yan eh. Mga kaplastik eh. How ironic na galit kayo sa korupsyon at ang masakit pa dito, ang ginagamit nilang pampiyansa sa kanilang kaso ay galing din sa nakaw mga kaplastik. Kaya nga nakakapagpiyansa eh dahil malaki ang pera eh. Di ba mga tarantado yung mga gobyerno? Dapat non-bailable yan eh. Tsaka dapat pinapatay na yan, di ba? Pinababayaan. Ganito sa Pilipinas. Ganito ang laro. Makukulong sa plunder, makakalaya, mga tatakbo sa politika. Ganun na naman uli ang gagawin. Paikot-ikot lang, recycle lang. Kasi mga bobong Pilipino dito naniniwala pa rin sa mga ganitong senador. Marami pa rin mga bobong Pilipino ang bumoboto sa mga taong to. Di ba? Kaya paikot-ikot lang ang buhay ng tao. Kaya hindi na ako umaasang lalago pa to o gaganda pa ang ekonomiya ng bansa eh. Dahil putang ina nire-recycle natin mga senador na magnanakaw eh. Kongresista, magnanakaw, makukulong, magpapiyansa, tatakbo sa eleksyon, pag nanalo, magnanakaw ulit. Ganun na naman ulit. Makukulong na naman. Tapos papiyansa, tatakbo na naman sa eleksyon. Wala na, ganun pa rin. Paikot-ikot lang ang buhay. Kaya nga madalakas ang loob magnakaw yan kasi hindi uso bitay dito sa Pilipinas. Buti pa nga sa Korea eh. Sa China, sa Singapore. Hindi na binibigyan ng second chance yung mga yan. Pinapatay na dapat yan para hindi na pamarisan at wala na magtangka pa magnakaw. Pero unfortunately, ang gobyerno natin ay kinakampihan yung mga tiwaling tao. At ang mga sinisilip na mga demonyong gobyerno na to ay ang mga malilit na tao tulad ni Galawang Osas mga kaplastik. Diba? Only here in the Philippines. Kupal talaga mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.